Isang magandang mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po ng umaga sa bawat isa. Ngayon po ay 5:03 na po ng umaga, bali September 7, 2023, araw po ng Huwebes. Welcome po kayo sa ating gawain at muli binigyan po tayo ng pagkakataon upang magsama-sama upang pakinggan ang magandang balita. Napakaganda pag umaga pa lang, mapakinggan natin ang magandang balita. Kaya maraming salamat sa inyo, ang purihin ng Diyos sa kanyang kagandang loob sa bawat isa sa atin. Akin na pong babasahin dito sa 27:1b. Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita at ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa lahat mong pagpapala. Maraming salamat sa iyong kagandahang loob, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Dinadalhin po namin ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at pagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen. Once again, good morning. Dito na po tayo. Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kinasisindakan? Dito mga kaibigan, marami parang nag-alala sa future nila, no? So ano kaya ganito, ano ganyan, no? Alalahanin po natin na ang regalo ni Lord sa atin ay ang present. Sa future, hindi na po natin alam, no? Alam nyo ba mga kaibigan na mayroong pagkakataon na mayroong nagsabi, no? Mayroong umikot sa barangay, no? O kaya sa mga kapitbahay tapos nagdala ng megapon ang sabi, sa ganitong araw, darating ang ating Panginoon, tapos linagyan pa ng oras. So, ganun po ay hindi po nangyari, no? Kaya mga kaibigan, alalahanin po natin na kahit si Kristo bilang isang tao, kasi dalawa ang kanyang katangian, no? Ay hindi niya alam kung kailan siya babalik. Ang sabi dito sa banal na aklat, ang Ama lang nakakaalam kung siyang babalik. Kaya mga kaibigan, hindi natin alam kung ano ang kinabukasan. Ang regalo ng Diyos sa atin ay ang present. Kaya pag mayroong present o kaya sa kasalukuyan, gawin natin ang pinakamaganda, no? Gawin natin ang pinaka-the best at wag po tayong malungkot, no? Kasi mahirap. So kung halimbawa mayroong mang kalungkutan, no? Dahil halimbawa yung nangyari ay hindi nais ng ating puso, nadudurog ang ating puso, parang kinukutsilyo ang ating puso. Ang gagawin po natin mga kaibigan ay alalahanin ang kanyang salita na sinasabi, huwag kang mamroblema, huwag kang magulumihanan, kundi sa magitan na daing pasasalamat at panalangin. Ipaalam mo sa ating Panginoon upang bigyan kanya ng di malirip, di masayod na kapayapaan na hindi natin maarok o maintindihan. No? Di ba mapakaganda, no? Kaya no need to worry mga kaibigan. Kaya palagi tayong maging masaya, no? Kasi ang lahat ng problema ay mayroong solusyon. Tandaan natin yan, no? Ano man ang ating problema, hindi lang natin alam may solusyon. Basta wag tayong mga kaibigan, lalayo sa ating Panginoon, kundi lalapit tayo. So, tingnan ko muna dito sa A, no? 1A, no? Si Yahweh ang aking ilaw at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katakutan? No? Dito naman kasindakan, no? So, yan mga kaibigan, ano man kalaki ang ating utang, ano man kalaki ang ating problema, napakarami na yung tumitilig sa atin, akala natin wala na yung kakampi. Kaya mga kaibigan, tandaan natin, si Lord ang ating muog, siyang ating pinakamatibay na muog, kaya no need to worry mga kaibigan. So tandaan lang po natin upang tayo ay palaging nasa piling ng ating Panginoon. Di ba po yung 10 utos, ginawa na lang pong 2. Ibig sabihin parang sinummarize siya sa New Testament na mahalin mo ang Panginoon mo ng buong puso,
buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. At pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Dito mga kaibigan, pag halimbawa iyan po ang ating basis, no? So ibig sabihin hindi na natin dapat isahan yung ating kapwa, hindi na natin siya pag-usapan, hindi na natin siya tuligsain, hindi na natin siya gawa ng hindi maganda, kundi kung ano ang pinakamaganda sa atin, din po ang gagawin natin sa Kanya. No? At isa pa mga kaibigan, siya ang Jehovah Jireh. Pag sinabi natin Jehovah Jireh, siya ang mag-provide na lahat ng utang natin. Ang ibig sabihin lahat na kailangan po natin. No? Basta faithful tayo sa Kanya, maging tapat po tayo mga kaibigan. No? So pag tapat tayo sa ating Panginoon, siya rin ay tapat sa atin. Kaya sundin po natin siya. Everyday, panalangin, magbasa ng gayong salita, at bibigyan niya tayo ng lakas at talino at wisdom upang makaya natin anuman ang pagsubok sa ating buhay. Bakit? Siya ang ating ilaw. Siya ang ating ilaw. Ano pa yung sinabi dito? Siya ang ating ilaw at ang kaligtasan. Tapos siya ang ating muog. Yan. Unang-una, sino ang ating katakutan? Sino ang ating kasindakan? Kasi siya yung ating ilaw, siya yung ating kaligtasan, siya yung ating matibay na buog. Kaya makibigan, hindi po tayo dapat mag-worry. Hindi tayo dapat magulimihanan. Hindi tayo dapat ma-stress. Sa halip, magalak tayong lagi sa Panginoon. Magalak tayong lagi sa ating Panginoon. Kaya makibigan, maraming salamat po sa inyo at tayo na po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat na Ikaw, Panginoon, ang aming ilaw. Ikaw ang gumagabay at punapatnubay sa amin. Ikaw ang aming kaligtasan. Panginoon, salamat o Lord sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin. At ikaw ang aming pinakamatibay na muog, O Lord. Kaya Lord, maraming salamat. Lord, tulungan mo po kami na i-share po namin ang salitang ito. At tulungan mo rin po kami, Panginoon. At gamitin sa makapangyarihan paraan para sa iyong kalawalatian. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadanayin po namin ito sa matamis na pangalan na yung anak na si Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless you all at Merry Christmas sa bawat isa.